So, eto na nga mga bakla. Okay? Pakita muna natin ito. Ano yan, Direk? Asa na si Maring Pebbles? Chururutusak. Bleh. wait lang. Asa na ba ako? Ayan. Pakita muna natin ang lola ninyo. Oh, ayan, oh. Boom! Oh. So, may caption siya dito na binlock na daw siya ni Kati Binag. Oo. Ilang kaya pumasok doon sa Derek? Sa pinto. Buksan mo, papasukin ako. May kotseng dala. Diba? Kasi yun ang chismis, diba? Si Kati Binag daw. Sabi nila, Beng, hey, can you give me this? Wait lang po Ewan ko, hindi ko alam. Pakibaba nga dito. Hindi. Okay, yun na nga. So, tawag dito, di ba yung sa kanta, no? Bagay kay Kati Binag yun eh. Buksan mo, papasukin ako. May pera akong dala. Diba? Oo. Ito na. Oo, pakainit, grabe. Dito na lang yan. Oh, yan. Oh, yan. Game. Ano bang pasabog ni Pebbles? Hindi mga kaiksena, tungkol nga dito kay Kati Binag. Tinawag niyang bobo. Kati Binag, bobo ka raw, oh. Bobo ka pala, Kati Binag. Easy. Sabi ni ni Mother Pebbles, bobo ka. Boom. Grabe, oh. Bobo ka daw, oh. Bakit ba? Pakinggan nga. Sabi ko na hindi na naman ako nagkamali. Unang kita ko pa lang sa babaeng niya nung ini-interview siya ni Maharlika. Wait lang. Bago mo ituloy yan, Mother Pebs, wait lang bago mo ituloy yan, may papakita lang ako sa mga ka-eksena natin, ha? Yan. Ito ha. Wait lang Ang buwisi. Tingnan mo mga ka-eksena. Ano nangyari dito sa Impacta na to? Ay, tsura dito. Akin na nga yung utak mo. Magpa-vulcanize tayo. Abang naman. Ano to? Si Bukeki ito si Maharlika. Ang nangyari dito? Ano to? Natuluyan na ba to? Ito po, ito yung pinagagawa sa buhay. Ay, nako. Nagkakanda, ewan na yung mga DDS para mga para mga siraulo. Di ba pinagagawa sa buhay? Tignan mo, Sabi ni Dean sana, so far kaya nga Ano yun? Wala lang. Di ba pa? Nangyari sa inyo, kadiri naman. Tinata mo, Ito pa, May sapi na sa ulo, no? Grabe, may mga tama talaga yung mga DDS, Ang tindi, Kung ano-ano na yun ang pinagagawa nito, mga kaiksena. Oo. Nakakaawa naman. Matindi talaga pangailangan ni Maharlika. Lahat na lang talaga. Tignan mo, ito pa, Ang pangit. Kamukha niya Wag mo sabihin. Wag mo sabihin, direk. Sige na nga. Eliza! Oy, Mare, kamusta ka na? Long time no see, ha? Ikaw, ba't ngayon ka lang napasyal? Ano meron? Busy kaya? May jowa balls ka? Charot. Tara, balik na. Mamaya na tayo dyan. Wala lang. Napakita ko lang kasi parang tukmol, Okay, tara, Mother Pebs, ikaw na, game. Try mo. Yan, game. Sabi pa nga ni Maharlika, may pasabog, watch ka, mother. Ganyan. Di, watch naman ako. Nag-umpisa na si Maharlika. In-interview niya na, pinakilala niya na si Kati. Ay, sorry, napindot ko. Sabi ko na nung nagsasalita na siya, mga ilang minuto pa. Ilang minuto pa lang yun tinigil ko. Tapos nung natapos na yung interview niya, message ko si Maharlika at tinawagan niya ata ako ni Maharlika or tinawagan ko siya parang gano'n. I-review ko dun sa signal namin.
Sabi ko, hindi ko siya bet. Hindi ko gusto yan. Mag-iingat ka. Tapi, nabasag ako sa gitay. Ang dami mong linokong tao. Ang dami mong pinaasa. Diba? Sinira mo masyado yung presidente kahit hindi mo naman talaga alam at wala kang ebidensya. Magkano ako dyan, girl? Yun yung mga panahon na down ka, naghihirap ka kasi binawi daw sa'yo. Sinabi mo yan binawi sa'yo yung ganito, yung ganyan. Diba? Kasi alin, kabit ba siya doon? Binawi. Diba? Kaya binawi kasi hindi naman siya illegal wife. Sa madaling siya takabit pa yun. Natanong ko lang. Yung kotse. Bahay, no? Tapos banal-banalan ka. Siging labas mo ng words of God. Pag nagpunta ka ng Instagram mo, pag nagpunta ka ng Instagram ng babaeng yan, puro words of God ang mababasa nyo, pati rin sa Facebook niya. Tapos sinungaling ka. Diba? Sumikat ka dahil sa USB. Tandaan mo to Correct yun. Shoutout sa lahat yung mga hindi pa nakakapag-like dyan, huwag kalimutan mag-like dyan kung ayaw nyo masaktan. Bilang isang matagalang vlogger, dapat yung consistency, yung credibility, wag na wag mong sisirain. Dahil walang maniniwala na sa'yo. Sumikat ka dahil sa USB na ibinahagi mo sa 100 mahigit na tao. Kung mapapansin nyo mga kaiksena, may lumabas naman ng picture, di ba? Na may hawak na nasa plastic, di umano, na USB si Kati Binag daw dun sa pagpapile nila ng impeachment kay Pangulong Bongbong Marcos na hindi naman nila itinuloy ngayon. Di ba? Papatunayan ko sa inyo na lahat talagang pinasabi nila puro kasinungalingan. 'Di ba? Yung USB na yan, yung punyetang USB na yan, hindi niya nagawang ilabas. 'Di ba? Hanggang, alam niyo yun, 'di ba? Kinakailangan nang ilabas yun dahil si Digong dadalhin na sa dahig. Kung talagang merong matibay na laman at impormasyon, video, ebidensya doon sa lintik na USB na yan, possible pa, 'di ba? Na baka mapigilan yung pagbitbit kay Digong sa dahig. Pero anong dahilan ni Kati Binag? Sa tamang panahon daw ilalabas. Ayun, si Digong nadala sa dahig. 'Di ba? Kasi kung talagang meron talagang silbi, baka meron talagang USB, pero ang laman kanta. O kaya mga kantahan ni Kati Binag. Hindi natin alam, malay mo mga video siya ng kinakanta siya, kumakanta siya. 'Di ba? Meron doon. Yung mga yung 'di ba sa cellphone, nagbibideo ka, kumakanta ka, ganun. Niisip nyo na naman, Nasaan? Nasaan yung USB? Na ilalabas mo sa tamang panahon. Dumating pa nga yung time na sinisisi ka na kaya nakulong si Digong. Dahil sa ka-echosan mo, di ba? Eto. Pag sinasabi nila na ilabas mo na yung USB mo, kaya nakulong si PRRD dahil sa hindi mo nilabas yung USB mo. First and foremost, di ba umpisa pa lang ang sinabi ko na ang USB ko ay ang aking proteksyon. Ay, Dad. Lalabas yan sa tamang panahon. Boom! Halata mo talagang sinungaling tong hayop na babaeng to eh. 'Di ba? Alam, parang ganyan yung mga kilala nyo at alam nyo na napanood nyo sa mga pelikulang mga Pocahontas, ganyan yung galawan. Pero di ko sinasabing Pocahontas siya. Hindi yon. Ibig ko sabihin lang, 'di ba? Karamihan ng mga kilala nyong Pocahontas, ba't ganyan ang ugali din, same niya? May mahilig gumawa ng kwento, kaya nga Pocahontas kaya nga nakakakuha ng maraming sugar daddy, mga papa balls, di ba? Kaya nga maraming kabit-kabit.
Kasi magaling gumawa ng kwento, magaling magsinungaling, madaling manguto, ganon. Iskabeche kasi. Ikaw naman, ang hard mo. 'Di ba? Sa mga pelikula, ganyan yung mga role ng mga iskabeche, mga Pocahontas, ganon. Hustler yan, direct. Ikaw naman, huwag mo nang booking. Oh. Hindi niya kasi kayang eh, 'di ba? Wala naman talaga siyang hawak na hindi. Sabihin natin may USB, madali lang naman eh. Bumili ito, may USB ako dito. Ayan oh. Ako tayo, may USB ako. ayan oh. Yan. May USB ako. Naglalaman to ng ikababagsak ni Sarah. Dali lang, 'di ba? Ilalabas ko to sa tamang panahon. Ang ina mo, ay sorry. Di ba? Ang dali-dali eh. Pero, nagkagipitan at lahat-lahat yung tatay nilang karton, dinala sa daig. Walang ginawa. Tuloy natin. Buksan mo, papasukin mo na. Marami siyang dala. Putahon talolo. Hindi. At yung tamang panahon na yon is merong may mga nakakaalam kung kailan at kami na lang yon. Tingnan niyo kung gaano ka sinungaling tong hayop na to. Ano daw? Anong gamit na mic ni Direk? Bakit? Pangit ba yung mic ko? Tawag dito. Ano tang sinungaling eh. Marami daw may hawak, marami nakakaalam. 'Di ba? Diyos ko, Marimar. Protection mo. Take note mga ka-eksena, protection niya. Pero maraming nakakaalam. Tanga. 'Di ba? Oh, marami nang pinagbigyan. Pakialam namin sa iyo. Di pwede, ba isipin niyo lang, gamitin yung common sense. Pag pinuksa mo na 'yan, okay lang, 'di ba? Wala ring silbi kahit puksain ka o hindi eh. Marami ka na palang pinagbigyan. Sige, tudasin na yan. Halimbawa lang, di ba, sa mindset ng mga masamang loob, di ba? Ganon din yun eh. Total, kumbaga, sinungaling ka pala, di ba? Marami na palang may alam. Tapos, protection sa buhay. Tanga-tanga. Di ba? Dapat ikaw lang nakakaalam. Di ba? O kaya naman, nakatago to at meron ka nang iniwan na, halimbawa, huling liham. Na pag may nangyari sa'yo, ilalabas nila yung USB, automatic ilalabas yan. Kaso, protection niya, marami pa nakakaalam. Pakialam namin sa protection mo. Sabihin namin to. Ay, nako. Basta didilis talaga, oh. Yung mga nagko-call niya ng mga troll, kasi gusto nyong, parang clickbait yan, gusto nyong kumagat ako sa inyong mga pain para malaman nyo ang aking movement, ang galaw namin, ang aming strategiya, para anuman ang... Mamaya ka lang, Mother Pebbles, mamaya. Clickbait daw. Tang inumin mo ka, Binag, ikaw nagpalabas niyan eh. Ikaw may sabing merong ganyan, merong ganito, tapos clickbait. Tinatanong nga sa'yo, mga kag-DDS mo, di ba? Ba't hindi mo nilabas? Asa na ba yan? Tapos sabihin mo, clickbait. Ano to? May business ka pa sa t-shirt. Meron po, Ma'am Lydia, Lily Dimagiba. Meron po. Bakit po? Ano pong may paglilingkod ko? Tuloy tayo. Ano daw? Gusto daw nating siyang pasakayin. Clickbait daw. Ang lakas ng amats ni Ate Binag eh, no? Alam nyo, ako naniniwala talaga ako yung mga nag-overlap na yung noo. Matatalino yan eh. Para mga kumbaga sabihin natin malapad noo, matatalino yan. Pero kay Ate Binag, doon nasira. Doon nasira yung sinasabing, di ba yung kasabihan, uy, ang lapad ng noo nito, matalino yan.
Naniniwala ako dun eh. Pero nung nakita ko si Kati Binag, uy, ang lapad ng noo. Ay, hindi totoo yun. Hindi. Hindi pwede yun. Oh. Bakla! Ikaw ang nagpasakay sa mga tao dahil ikaw ang nagsabi, ikaw ang nagsabi na may hawak ang USB. Binaligtad pa yung tao. Binaligtad pa. Yung nag-aantay ng katotohanan o ng ebidensya, binaligtad pa. Kiniklickbait pa daw siya. Bobo. Ay, nako. So, hobra na ka na. Hoy, Diyos ko, bubayla. Alam mo ngayon ka na Bubayla ka daw, oh, Kati Binag, oh. Sabi ni Mother Pebs, bubayla ka pala eh. laman na bubayla ka talaga. Oh. Bubayla ka na, sinungaling ka pa. Oh. Para hindi nyo malaman. Ay, clickbait nyo lang niya kasi gusto nyo malaman yung aming estratehiya. Lumabas din sa bibig mo na strategy. Diba? Serang pala ka eh. Pinaniwala mo si Maharlika. At ito naman si Maharlika, naniwala. Totoo din yun eh. Sinabi ko sa iyo yan, Maharlika, na huwag kang maniniwala sa babaeng yan, hindi ko siya bet. Unang kita ko pa lang, hindi ko siya gusto. Inconsistent. Lalo na yung sinabi niyang na-rape siya nung 16 years old siya ng... Ay, ito. Maganda tong part na to. Hindi dahil sa rape story, kung hindi yung kwento niya na nakakatawa, which is tama naman yung analyzation ni Pebbles na na-rape daw di umano si Binag ng kabarkada ng kuya niya dahil bumili lang ng yelo. Pakinggan natin mga eksena. Ano nga kaya ang tunay na istorya at pangyayari ng nasabing panggagahasa? Ito nga kaya ay may matibay na ebidensya at malalim na sirkumstansya. Ating alamin at kapanayamin ang isa sa mga nagsiwalat ng nasabing insidente. Ating tunghayan. Dito lang yan kay Direk Freddy Valera. Ano daw? Hindi ako makapagbihis katatawa. Ba't tumatawa ka? Inaano ka mo nakakatawa? Ano daw? Magpa-print po ako ng t-shirt pang giveaway sa B-Day. Ay, bongga. Ano to? Di ako nag-message ako sa messenger. Ba't hindi nag-send? Sa direct mods, pwede bang pakibaba yung Facebook page ni Direk Freddy Valera? Yung bago yung kulay brown. Try natin. Sa scene of the crime. Ito na. Kaibigan ng kuya niya. Interview niya dun sa the third floor. Ang sabi niya, na-rape siya nung 16 years old siya, ng kaibigan niya, nagiinuman daw sa bahay. Yung kasama siya nagiinuman with the friends of her brother. Tapos bumili daw ng yelo. Yung mga kaibigan. Naiwan daw yung nang rape sa kanya na kaibigan ng kuya niya. Ano? Ang gulo. Ilan kayo nagiinuman? Diba? Sipin mo mga ka-eksena, ikaw na yung pinuntahan ng mga nagiinuman o mga kaibigan mo. Tatlo lang daw. Tatlo. Tapos siya, 16 years old, nakikipag-inuman. Tapos sasabihin pa dito na protective daw na kapatid yung kuya ni Binag. Protective, tapos pinag-inom ka? Diba? Hindi nga mga ka-eksena eh. Ito nakakatawa talaga sa kwento ni Kati Binag. Yung kwento niya talaga mga pang Pocahontas eh. 16 years old. Protective daw ang kuya, pero pinag-inom siya. Kasama siya nagiinom. Tarantaduhan na yun. Tapos, bumili ng yelo na rape. Wow. Ano yung binilan nyo ng yelo? North Pole? Putik na yan. Bibili ka ng yelo. Kahit sa kapitbahay mo lang siguro, meron ka mabibili dyan 3 pisong yelo eh. Di ba? 3 pisong yelo. Kung titignan sa sirkumtansya ng ating pagsisiyasat,
ang nasabing pagbili ng yelo ay aabutin lamang ng halos 5 hanggang 7 minuto sa nasabing bahay. Paano naganap ang nasabing krimen sa pagbili lamang ng yelo? Maniniwala ako kung North Pole bumili ng yelo, gaga. Ang tutsang buhay to, yelo. Ano binili yung yelo? Bloke? Kasi ba sa epitsil yun? Di ba? Ay nako, sinungaling kasi talaga daw talaga yan si Binag. Excuse me, Alex, ano to? Anong 5 piso? Nung araw, 16 years old pa nga siya. Baka yung yelo nun, 2 lang o piso pa. Ikaw naman, oo. Oo, tuloy tayo. Unang tanong, ilang kayo nagiinuman? 3, 4, 5, 6, 7? O 3 lang kayo? Yung kuya mo, ikaw, at sa kinang rape sa'yo. Tsaka kung ako limbawa yung kuya, hoy, bahay ko to eh. Ha? Ako bibili ng yelo? Ba't ako bibili? Kayo bumili. Di ba? Gusto mag-inom. O, ako na yung pwesto eh. Pwesto na namin inuman natin, di ba? O, bili kayo. Tama, mali. Pwede ba naman yun? Ikaw may ari ng bahay, lalayas ka para ibili mo ng yelo. Hindi. Di ba? Hindi. O, kakaloko pa. Kwentong pantanga yun eh. Ikaw may ari ng bahay, ikaw bibili ng yelo. Tapos protective kang kuya, iiwan mo yung kapatid mo habang nakikipag-inuman sa kaibigan mo. Bobo. Di ba, Nospi? Kung kuya mo, ikaw at ninang rape sa'yo, yung kuya mo yung bibili, may iwan kayo. Pero hindi papayag ang kuya mo kasi ang press release mo, protektado ka niya. Tandaan mo yan ha, lalabas ko yan, yung video yan na sinasabi mo na protektado ka ng kuya mo. Pangalawa, kung 5, 6 o 7 kayo, sasama pa ba naman ang kuya mo na bumili ng yelo? At di ba? Pagpalagay na nga na 4 sila 5, yung kuya mo sasama pa bibili ng yelo. Katartaduhan yan. Di ba? Paano naging protective kuya mo? Doon pa lang sa pinayagan ka mag-inom, wala na. Dali ka na talaga doon. Sinungaling ka na. iwanan kayo nung nang-rape sa'yo? My God. Alam mo, kung ikaw yung nakaupo sa courtroom at ako yung magtatanong, papahuli agad kita sa pulis kasi ang tsaka ng mga sagot mo, girl. Inconsistent ka. Dahil kung ako yung kuya mo at poprotektahan kita, hindi kita iiwanan. Kaya wag ka nang umeksena na bumili sila lahat ng yelo. Ang galing eh, no? Lahat bumili ng yelo, naiwan lang yung mangre-rape. Ano yan, pelikula? Doon pa lang, ang tagal ko nang hinihintay itong panahon na to na magsalita dyan sa mga inconsistencies mo. Nakakaloka ka. Tinatanong sa'yo, USB, iba yung sinasagot mo. Ito pa mga ka-eksena. Buti na lang nilabas niya to. Hindi ko kasi alam to eh. Kung alam ko dati to, malamang na-reactionan ko na to dati. Diba? Hi, good morning, malditang lola. Naman ko kayo, mga congressman, bakit hindi si Cathy Binag ang tawagin ninyo? Nang ilalabas ni Cathy Binag. Yon, so china-challenge nung nagsasalita si Bentong, yung nagsasalita si Bentong. Sina-challenge niya yung mga kongresista o mga senador na i-challenge si Cathy Binag dahil kumbaga maglalabas daw ng USB. Eto, sagot mga ka-eksena. Ang talino talaga nito ni Poca. Ang USB na hawak niya. Ayun, same. Yun lang, narinig ko kay Aimee na nagdodroga siya. Narinig niya lang. Narinig lang mga ka-eksena. Narinig ko, ganyan. Tang inumin mo naman. Ano ba namang klase itong mga witness nyo? Pantanga. No wonder mga ka-eksena, kaya hindi sila nakapag-file kanina.
baka mamaya napag-isipan nila, nakakahiya, lalagapak tayo dito. Di ba ang Pilibustera? Hello po at magandang gabi. At magandang gabi din po sa inyong nephew na si Oscar Angelo o Angelo Oscar. Thank you so much and hi. Ganda ko, no? Try tayo. Oh. Mataas yung mga kasamahan niya, na sobrang siyang bumod na sa drugs. Paano namin, di mga ka-eksena, kayo ba kunyari ang naharap sa isang akusasyon? Tapos, kukunin nyo bang witness to si Kati Binag? Ha? Kayo kukunin nyo? Ganyan na sasabihin niya, narinig ko lang po. Narinig ko lang na ganito. Ha? Sige, narinig mo. Ngayon, doon sa narinig mo nagsalita na yon, ano ebidensya nun? Di wala din, di ba? O, lagapak. Christopher Garcia, magandang gabi. Good evening. Kung nirape siya, dapat pinakulong niya. Ewan ko ba dyan? Baka nagustuhan. Ang alin? Yung yelo. Easy. Kasi mainit. Nilamig. Grabe, no? Yan ang DDS. Narinig lang. Tapos, proud na proud pa sila sa impeachment nila kasama yung palong-palong abogado. Boom! Try natin. Meron pa nga na minsan daw na parang nag-blood transfusion niya kasi feeling nila malilinis kapag nag-blood transfusion sila. May parang pa. And everything. You can see it. So, yun na. Wala na akong ibang dapat sabihin dito. So, yun na. Wala na akong dapat ibang sabihin dito. Yun na yun. Yun na yun. Wow. Ang pangit ng trip, no? Yung kaganapan na nangyayari sa ating bansa, yung kahirapan. Yung kahirapan, ito na naman si punyetang kahirapan yan. Hoy, Kati Binag, ha? Yang kaetyosan mo ng kahirapan ng kababayan natin, kahirapan ng Pilipinas, lumabas ka, sinasampal ka na ng kapaligiran. Diyos ko, sandamakmak at napakaraming mga tao ngayon ng hindi naghihirap. Sinungaling ka rin eh. Diyos ko, galing ko lang sa mall kahapon, hindi maganda mayawan tao eh. Talagang lahat eh, puno eh, lalo na pagdating sa mga kainan eh. Isipin mo, ha? Akala mo mahirap ang mga tao. Akala ko ba mahirap ang Pilipinas? Walang dyan naman. Di ba? Ito totoo, real talk mga ka-excellence sinasabi ko. Talagang kahit saan ako napupunta, sa mga pinupuntahan kong lugar, ino-observe ko yung paligid eh. Di ba? Kahit sa palengke kung naghihirap ang tao, walang masyadong namimili dyan. Wala masyadong pumupunta sa palengke kung wala ka naman pambili, di ba? Pero hindi, laging full pack. Diyos ko, kakahiya, di ba? Sinungaling. Ituloy natin. Na lumalaganap ay sapat na para makita natin ang kaguluhan. And etong hindi na pagtanggap sa impeachment na to ay isang katunayan na kinokontrol nila ang naratibo. Kayo yung may naratibo, gaga. Di ba? BMBIG na 31, kamusta? Kamusta ang birthday celebration? Nagpakalasing ka ba? Doon ka magtataka, laging punuan ng mga fast food. Di ba? Dito sa lugar namin, mga ka-eksena sabi ko sa inyo ba, yung dine-in, aabutin ng mga 1 oras kalahati kasahaba ng pila. Baka naman mabagal. Hindi mabagal ang service. Madaming bumibili talaga. Bukod pa yung mga pa-deliver, pa-grab. Araw-araw yun ha. Walang yun. Minsan nga dito sa lugar namin, Jollibee nagsasarado eh. Promise yan mga ka-eksena. Hindi ako nagjo-joke. Hindi ko lang pwede sabihin. Baka malaman nyo kung saan ako eh. Nagsasarado yung Jollibee kasi nauubusan talaga ng tinda. Grabe. Diyos ko, girl, hindi kita kinaya. Ang totoo niyan, hindi ko kinaya si Kati Binag. Nai-stress tuloy si Mother Pebbles, di ba? Kasi bubayla daw kasi si Kati Binag eh. Naloka ako sa'yo. Ang eksenang lumalabas tuloy ngayon,
Pinaganda mo lang yung pangalan ni Marcoleta. Ito pa, isa pa. Sumisip-sip. Kaya pala yung puri ni Kati Binag kay Marcobeta. Hulaan nyo kung anong meron. Siya yung makakasagot. Oh. Tama ka, Direk. Nagulat ako, laging puno ang mga kainan at mall. Di ba po? Ayan, si malditang lola, kakauwi niya lang last year. Oh. Kita kami niyan. Talagang nakita niya. Ganun pala, grabe. Hindi ako nagjo-joke. Lalo nakahapon nga lang. Oh. Galing kami ng mall. Oh. Boom! Tuloy tayo. Yun. Dahil sa tuwing lumalabas ka sa interview, hindi pwedeng hindi lalabas sa bibig mo si Marcoleta. Wait lang. Wala nang underrise kung naghihirap mga tao. Correct! Di ba? Ito pa. Ang dami ngayon sa Pilipinas ang nagkakaroon at nagsasagawa ng kabi-kabilang mga concert na mga kilalang artist. Pero laging sold out ang ticket. Kahit nga local artist eh. Kagaya lang nung nakaraan si X-Bomb. Si Martes nga nanood eh. Kahit kapapanganak lang nun nanood ng Get Out yun. Nag-concert. Diba? Talagang maano mo na, grabe. Naghihirap. Lahat ng mga concert napupuntahan ng ibang mga kababayan natin, halos karamihan yun binibili pa kahit overpriced yung ticket. Diba? Tuloy. Puro ka Marcoleta. At ngayon Bakit ba kasi puro Marcoleta yung hayop na si Kati Binag na yan? Ano bang meron dyan? Staff ka ni Marcoleta. Akin na nga yung utak mo. Magfa-vulcanize tayo. Yan. Yan kasi ang mga galaw ng mga didilis. Yung makakuha ng pabor dun sa tao na kanilang pinagtatanggol. Diba? Kagaya nila Bukeke, ni Harry Roque, noong mga taong bumaligtad, 'di ba? Na alam niyo, meron pala talagang interest. David Singson, masyadong gani, 'di ba yung mga ganyan, 'di ba? Kaya ganyan ang gusto nila eh. Pagka inano ka nila, pinromote ka o sinuportahan ka, matik, kailangan bigyan mo sila ng kapalit. No wonder ang laki ng bayad dyan sa mga yan eh. 'Di ba? Malamang sa malamang. Oo. Kakaloka. Diba? Pakakainin nyo at ilang Ferrari pa ang gusto ninyo. Alam na alam niyo yung nangyayari pero wala siyang ginagawa until now, wala pa rin. Sabi nga ni Senator Rodante Marcoleta, puro sapsap ang kanyang pinapakulong. Unang-unang Senator. Grabe. Thank you, Miss Kati Binag. Tama po kayo. Saan yan? AI Morena, good evening, Direk. Wag ma-high blood, kalma lang. Ay, opo. Maraming salamat. Kaya lang yung kalma ko wala pa eh. Oo. Thank you. Puro sapsap ang kanyang pinapakulong. Unang-unang senator ko talaga, nakikita niyo naman yan sa Facebook ko, si Congressman Marcoleta. Ayan. Sobra ko siyang love. Talagang may paninindigan. And you know, ano siya eh, like nung sa Pero tandaan mo, Kaya pala, 'di ba? Ito, Michael Ralonza from UAE. Ano to? Dubai UAE, bless kami bumisita din si mahal na PBBM kasi lalong laki ng respeto ng Pinoy na mga lokal dito. O, 'di ba? Siyempre, pag DDS siya ang mga nandiyan, wala yan, hindi na makikita yun. Pero eto na ulit, tuloy tayo diretso. 'Di ba? Mga kaiksena, kaya pala todo sip-sip kay Marcoleta itong Pocahontas na si Kati Binag dahil tawag dito, yun na nga, stop pala. Gustong maging stop, magkaposisyon. Kaya yun nga, sa ginawa niyang tawag dito, pagpuri, pag ano kay Marcoleta, ay ginawa siyang stop. sumikat ang pangalan mo dahil sa USB, na hawak mo
na gumagamit ang presidente at ang first lady. Impeachment na tong sinasampa nyo. Nasaan yung USB? Ba't ganyan yung mga sagot mo? Sabi ko na insider to eh. Hindi ako nagkamali insider. Yung mga galawan mo, hindi papasa sa akin, Kati Binag. Hindi papasa sa akin yung mga galawan mong ganyan. Skuday! Eto pa. Ulitin natin yung tanong kanina na kung kailan niya ilalabas yung USB. Halatang halata ka, girl. Na ino-operate mo si Kong Martin Romualdez. Tinatanong sa yung USB, ang sinagot mo tungkol kay Congressman Martin, nakilala mo siya. Bakla, kung nandun ako sa harapan mo, itutulak kita. Yung magkasama tayo, tapos nagtatanggol-tanggol tayo, tapos yun yung sasagot mo, aalisin ko sa yung mic, nakakahiya ka. Ito. Pakinggan nyo ito mga ka-eksena ha. Pakinggang mabuti yung magiging sagot niya. Natin sa Die Hard nandoon ka. Hi. Nagtataka ako, kasi nasa mga ilang Zoom meeting kami with Cathy Binag. Nagtataka ako, bakit nakafocus kay Duterte? Ha? Bakit nakapokus kay Duterte? Duterte? Hayop. Kay Ma'am, kay Attorney Lopez, yung issue, na hinahamon ko kayo, mga congressman, bakit hindi si Cathy Binag ang tawagin ninyo? Nang ilalabas ni Cathy Binag ang USB na hawak niya. Yan na ha. Hamunin nyo si Cathy Binag na ilalabas niya na ang USB na hawak niya. Anong sagot? Palakpakan yung mga tangang mga DDS. Palakpakan dahil binubudol sila. Ito sagot ni Binag. 1, 2, 3. Sigaw ka mga tao. Dapat yun ang tanong. Kasi, Dapat yun ang tanong. Bakit? kilala ko si Martin. Kailan ilalabas? Kilala ko si Martin. Tang-inamin mo naman, Binag. Akin na nga yung utak mo, magfa-vulcanize tayo. Ay, nako. Isa pa. Sabi niya po, dapat yun ang tanong. Kasi, kilala ko si Martin. Sinong Martin ba yan? Diyos ko po. Nakakahiya. Ito. Dapat yun ang tanong. Kasi, Bakit? kilala ko si Martin. Kaya nga kinagulat ko yung kanyang pagbabago. Alam niyo ho, eto, USB na punta kay Romualdez. Grabe. Luma na nga tong video na to mga ka-eksena. Buti na nakita ko. Sabi ni Edward Budget, kahit kami, kilala namin si Martin. Di ba? Diyos ko nakakaloka. Babaeng to. Diyos ko. Ay, nako. Kayo, kilala nyo ba si Martin? Ako, kilala ko din si Martin. Di ba? Yeah. Yeah. Yeah, ladies and gentlemen, I would like... Yeah. Hayop ka, Binag. nagulat ko yung kanyang pagbabago. Alam niyo ho, eto, ang pagkakakilala ko kay Martin, ang bait. Baka si Martin Rivera yung sinasabi niya. Ayop talaga, oh. Tanga eh. Wala na now. Wala na now. Kilala ko si Martin eh. Dati si Martin mabait yan eh. Pero ngayon wala na now.
Wala na now. Love now ng utak mo, girl. Wepa! 1, 2, 3. Un pasito pa'lante, Maria. 1, 2, 3. Un pasito pa atrás. Leo, 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 lai. Leo, 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 mi loco. Oo, yun ang Martin yata sinasabi niya. Be my lady. Come to me and take my hand and be my lady. Boom. Bobo. Try. Wala na now. Nagbago lahat. Nalulungkot ako. Kasi, alam nyo, ayan, yung mga kongresista dyan, sinira na nila ang future ng kanilang anak. Hindi ko pinali yung eksena mo. Hindi ka nahiya? Hindi. Yung nagsasalita ka sa harap ng maraming tao, ang tinatanong sa'yo yung USB kung kailan mo ilalabas. Tapos ang sinagot, sigaw pa yung mga tao, palakpak! Siyempre, Diyos ko, bida-bida ka dun. Tapos ang sagot mo kilala ko si Martin Romualdez. Be my lady. Boom. Check. Take my hand. Ano nga yun? Come to me and take my hand and be my lady. 'Cause you're long and the water, what a soda. Be my lady. Hayop ka, Binag. Be my lady tuloy ako. Ulul, tigilan mo na nga ako. Tigilan mo na kami. O ayan, pinaasa kayo na meron siyang USB-ng hawak na gumagamit ang presidente at ang first lady. Anong petsa na? Impeachment na yung kinakasa. Hindi mo pa linalabas. So, ibig sabihin, operator ka. Kasama ka sa isang operation. Diba? Gipit na gipit ba? Kaya tinanggap mo? At saka pwede ba makiusap sa'yo, Kati? Na huwag mong sinasama ang Diyos sa katarantaduhan mo. Manahimik ka. Naku. Tanda mo na yung USB mo, yung pasok mo yan sa kipayla mo, buwisit ka. Chururut, sabi. Tuwang-tuwa kayo, no? Na ano kayo na biktima. Chururut, sabi. Okay. Salamat, Mother Pebs. Ngayon naman, mga ka-eksena, pinakita natin at ating ipinamalas kung gaano kasinungaling at kagaling ang utak ni Kati Binag. Kailan po ilalabas sa USB? Yan ang magandang tanong. Kilala ko si Martin. Martin, pasok! Be my lady!